Yun, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa Makapili TV. Rekta na po tayo. Ngayon, nagtataka po kasi marami bakit si Saldico na issue na ng warrant of arrest, si Martin Romualdez hindi pa. Ngayon, ang isa pang pinapangambahan ng mga kababayan natin, sinasabi nila na wala raw direct link. Sabi nga ni Bongbong Marcos na walang direct link daw na magsasabi na kasabwat daw itong si Martin Romualdez para makasuhan. Ngayon, may isang statement din si Boying Remulla na kung sakasakali nga naman daw na makasuhan itong si Martin Romualdez, gross negligence lang yung pwedeng ikaso dahil siya yung House Speaker that time at siya rin yung naglagay kay Saldico bilang head ng Appropriation Committee ng Kongreso. So ito yung mga posibleng pwedeng mangyari kung yun talaga yung isasampang kaso ni Boying Remulla dito kay Martin Romualdez. So ito, panoorin po natin kung ano yung magiging consequence kung sakasakaling yun nga yung planong isampa ni Boying Remulla kay Romualdez. So ano ba yung pwedeng mangyari? So ito, panoorin po natin. Siyempre, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot po muna yung subscribe button at the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad yan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin. Panoorin nyo ito, basahin nyo ito. Kasi dito nakatalakay yung matinding posibleng mangyari. Ito po, yan. Nakita nyo yung balita na yan? Ano ang kinaugnayan yan? Malaki. Hindi, para sa kaalaman ninyo, baka kala ninyo maliit na kinaugnayan niya. Malaking kinaugnayan yan sa issue ngayon. Bakit po? Remember, ito pong pork barrel o yung tinatawag na pork scam. Kay Napoles po ito eh. Naalala niyo yun? Kay Napoles. Ito pong issue na ito ay same thing sa Ghost Project o yung Ghost Flood Control Project. Same shit, different names. Kasi ganyan ang ginagawa ng mga mambabatas ever since. Pork barrel, DAP, PDAP, paiba-iba lang ang pangalan. Ngayon, ang program, insertion, flood control project, naintindihan nyo, nag-iiba lang. Pero lahat yan, katkong. In short, diyan po nagnanakaw yung mga magnanakaw sa Kongreso. Kasi nandyan binubuhos yung malalaking pondo na mahirap hanapin kung walang mag-iimbestiga. At kung hindi rin yan sasablay. Kaso nung panahon ni Bongbong Marcos, sumablay yung pagnanakaw nila kasi nga masyadong gahaman, masyadong talama, masyadong ginalingan doon sa Ghost Project. Siningil ng kalikasan. So nagkabukingan na at ngayon lahat ng pinanggagalingan ng korupsyon nagpuputukan na sa harapan ni Bongbong Marcos. Kaya iniba-iba lang nila yung term dito pero ang pinakamalaking rito, ibig sabihin yan, diyan nilalagay yung pondo na pwedeng nakawin ng mga magnanakaw. Lahat yan, korupsyon. Lahat yan, pera ng taong bayan, tax ng taong bayan. Same. Nag-iba lang ng anyo para mailusot. Ano kinaugnayan ni Biason? Si Rufi Biason, ha? Ito. Para lang maintindihan nyo, dati pong congressman yan. At ngayon, mayor na ng Muntinlupa. Kamusta kayo dyan sa Muntinlupa? Puro lupa pa rin ba? Puro lubak pa rin ba? Ito pong na ito, yung Peking NGO na ni Napoles, ay nahatulan po si Rafi Biason, si Rufi, ewan ko kung Rafi Biason. Ibig sabihin, guilty siya na anak ng tutsang kalabaw, guilty na po siya. Kaya nga in-uphold. Ibig sabihin niyan, kasi nagpasa siya ng parang appeal doon sa unang conviction niya. Okay? At ano po yung conviction niya? Guilty siya sa graft. Ang nakakapagtaka, guilty siya ng graft. Although, naka-appeal siya, may hawak pa rin siyang posisyon ngayon. Naku, grabe. Ganyan yung gobyerno natin.
sa laki ng loophole, sa laki ng gray area, dahil ang gumawa ng saligang batas natin nung panahon ni Cory Aquino, yung mga politiko, mga hawak ng oligarko, hawak ng sindikato, so nababali nila, nabebending dalo nila lahat ng pwedeng mangyari. So kahit na meron ng conviction, kahit merong, alam niyo yun, may kasong kinakaharap, pinapayagan. So ito nga, napakalinaw, may conviction na ng corruption. Pero sabi nga ni Banatbay, bakit hanggang ngayon nakaupo pa rin sitting mayor ng Muntinlupa? So ibig sabihin ba posible yung mga kinasuhan ngayong mga politiko hanggat kahit siguro merong conviction na pwede pang umakyat sa mas mataas na posisyon. Ganun ba ang pwedeng mangyari? Ganyan kawalang ya at pwedeng salsalin ang batas ng ilang mga politiko. Kaya nga sabi nila, di ba, meron silang bend the law. Hindi mo i-break yung law pero you can bend it. Parang ganito, ang parusa kay Rufy Biason ay 6 years at 1 buwan hanggang 8 taon na kulong. Habang buhay na disqualification, oy! Sa paghawak ng public office. Isipin nyo hinatulang ka na ng Sandigang Bayan ng kulong at hindi paghawak ng public office, and yet you are here, Mayor of Muntinlupa. Ang labo, ano? Kasi nga, appeal daw. Sige, di appeal nyo ang mukha nyo. Linawin lang natin, hindi siya guilty sa malversation, Ibig sabihin, walang ebidensya na mismo ang nagnakaw o kumita mula sa pera. Pero guilty siya sa gross negligence. Sobrang kababayaan. Nako! Yun, take note gross negligence yung ikinaso kay Rufy Biason. Which is yan din yung planong isang pangkaso ni Boying Remulla kay Martin Romualdez. So it means, may ano pa rin, mayroong pa rin mabigat pa rin kahit paano. Hindi naman ganun kabigat kung kukumpir mo nga naman sa ninakaw. Medyo mababa pa rin yun, pero still, yung permanent na hindi na siya pwedeng humawak ng public office, pwede na siguro kahit paano yun mapapanagot, tsaka yung 8 taon na pagkakakulong. Pero, I think sana mas taasan pa. Huwag lang masyadong mag-relay lang doon sa bababang kaso na pwede, pero still, parang nilaglag pa rin ni Boying Remulla na meron pa rin pagkakakulong at yun nga, disqualification sa paghawak ng public office. Gago! Narinig ko na yan, mga kababayan. Narinig ko na yan. Narinig ko na yung sinabi na gross negligence ang ikakaso. Kanino yon? Kung narinig nyo, kaya ang laki ng kinaugnayan nito sa issue ngayon. Kanino yung gross negligence na yon? Di ba yan yung sinasabi nung ni Remulla? Mind conditioning niya na yung mga tao? Na oo, sige, pero pwedeng lang yan, gross negligence. He might not directly part doon sa, o kumita doon sa flood control project o doon sa insertion, pero gross negligence. I'm not sure kung si Remulla nagsabi niyan o ICI. Remulla. I think it was ICI, sorry. Si Remulla. Para sure lang, alam ko ICI. So, yun yung Pero ako alam ko si Boying Remulla, nakapanood ko yun. Pero ewan ko lang kung doon din narinig, kung baka nga sa ICI din narinig ni Banatbay. Pero ako, kay Boying Remulla ko narinig yung gross negligence, yung pagsampa ng kaso. So, yun yung parang sinasabi na gross negligence lang ang ikakaso kay Romualdez. So, ibig sabihin, mga kababayan, lusot pa rin po siya dito. Malaya pa rin siya. Katulad na nangyayari ngayon kay Rufy Biason. Mayor pa rin ng Muntinlupa ang kapal ng mukha. Gago! So, ibig sabihin, pwede palang tumakbong bilang mayor itong si Martin Romualdez o mas mataas pa sa mayor kung gugustuhin niya dahil nga matagal yung yung
may ano may conviction na pero bakit nakatakbo pa sa public office. Although yun nga, may kulong pa rin siya dahil nga naka-appeal pa sa Supreme Court daw itong kaso ni Rupi Quezon. So, ganun din yung posibilidad na gawin ni Martin Romualdez once na, halimbawa, di ba, mahatulan siya ng guilty dun sa kasong gross negligence, pwede niya pag i-appeal. So, pwede pa siyang tumakbo sa mas mataas na posisyon or pwede siyang tumakbo bilang mayor. So, yun po yung pinakapunto rito ni Banat Bay na hindi kumbaga, nasa batas natin eh. 'Di ba? Kaya nga ang daming nananawagan na na pagpapalit. Yan din naging panawagan ni Pangulong Duterte at ni Senator Robin Padilla. Napalitan natin yung ating saligang batas. Kasi nga napakalaki ng gray area, napakalaki ng loophole, at yun yung pinaglalaruan ng mga politikong, alam niyo, madudunong na paggamit ng pagbending dalo, lalo na si Remulla. Ang galing magbend ng dalo yan. So, pakikinabangan nila yan. So kita niyo yung 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 although may kulong pa rin naman yung gross negligence ni Martin Romualdez, pero sa tagal at sa bagal na proseso, posible pa siyang umangat ng ibang posisyon. Gago! Hindi, ewan ko sa inyo, mga taga Muntinlupa, bakit nyo binoboto to? Isipin nyo to nakasuhan, ito po'y guilty. Ayan po, guilty po siya. Guilty siya ng gross negligence. Sa Tagalog, sobrang kapabayaan. Pabaya pala siyang ama, ama ng distrito niya noon, bakit yung binotong ama ng Muntinlupa? Anak kayo ng... Tapos magagalit kayo pag may mga hindi nagawa dyan sa City Hall, hindi nagawa dyan sa Muntinlupa. Huwag na kayo magalit. Yun nga isa sa nakakapagtaka rin di ba? May conviction na. Pero bakit binoto pa rin? Okay lang sana kung ongoing lang yung kaso, hindi pa napapatunayan. Pwede mo pang sikmurain. Pero as long as merong kasong ganyan, mabigat yun Bakit binoto pa rin ng taga Muntinlupa itong si Rupi Biason? Guilty na yan Hindi po ako nagsabi na guilty siya Sandigang Bayan po yan. Yan po'y report. Siya po'y guilty. Bakit ninyo binoto pa? Sobrang pabaya nga siya doon sa distrito niya. Kaya nga siya naging guilty. Tapos, gusto nyo pabayaan din kayo sa Muntinlupa? Kasalanan nyo na yan. Ba't nyo binoto yan? Ako'y nagsasalita lamang na ayon sa, sa report ng Philippine Star. At yan po'y may hatol. At ito, para lang sa kaalaman ninyo, noong November 2025, ayan, sinubukan niyang ipa-reverse ang hatol, kaya nga siya nag-appeal. Pero, ano ginawa ng Sandigang Bayan? Ayan, upholds. Ibig sabihin sa Tagalog, tinanggihan ng Sandigang Bayan. Kaya nanatili ang conviction. Yun. Gago! So, ibig sabihin, na-double whammy siya. Hindi lang pala isang beses. Ibig sabihin, hindi ko sinasabing dalawang hatol Ang sinasabi ko, sinubukan niyang mag-appeal. Sinubukan niya sabihin na hindi kasi mali yung decision kasi maybe siguro he presented another I do not know evidence pero still the Sandigan Bayan upholds yung decision nila. Hindi, guilty ka pa rin. So yan lang talaga pinakamalaking problema sa bansa natin. Mismo yung batas mismo. Yun na po ang pinakamalaking problema natin, yung batas natin na minamanipula, pinaglalaruan ng mga politiko na kayang-kaya nilang bending dalo. So, kung may pagkakataon po sana na mapalitan yung ating saligang batas, mas gugustuhin ko na yung minumungkahin ni Pangulong Duterte, which is yung federalism. Sana pag-isipan din po natin yan kasi mas maganda yan kumpara sa sitwasyon natin, yung saligang batas natin ngayon na napakalaki ng loophole. So maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.